Good morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Binabati po natin muli yung mga kapatid sa Paisawan. Alam nyo, yung pong mga kapatid doon ay patuloy po na dumadalo at gumagawa sa mga gawain ng Panginoon. No? Binabati ko yung ating mga panauhin at yung mga kapatid na senior citizens, no? Saan man kayong lupalop nandoon. Good morning po sa inyo. At ganun din sa mga nanonood sa YouTube, no? Sumainyo na ba ang masaganang pagpapala ng Panginoong Diyos? Tayo po ay yumuko at manalangin. Kami po ay lumalapit sa iyo ng may mapagpakumbabang puso, naghahangad na balutan ng iyong banal na presensya ang gawain ito. Sa pagtitipong ito sa ilalim ng iyong pangalan, Panginoon, taimtim naming ninanais ang pagkilos ng iyong Espiritu sa gitna namin, na ihanda ang aming mga puso at isipan para makinig sa iyong mensahe. Sinabi mo sa iyong salita na sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Naway gabayan kami ng iyong banal na presensya, baguhin at ilapit kami sa iyo. Naway maranasan namin sa sagradong templong ito na makatagpo ang iyong kabanalan. Kaya ang maranasan ng iyong Espiritu sa bawat aspeto ng gawain ito, puno ng biyaya at pagpipitagan. Gabayan mo rin, O Diyos, ang iyong lingkod na tagapagsalita. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po, purihin natin ang Panginoon. Muli ay magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating paksa ngayong umaga ay kakaiba sa mga nakalipas nating paksa, no? At isa sa mga mahalagang topic itong ating tatalakay ngayong umaga. Ito po may kinalaman sa personal na dealing natin sa sarili natin. No, ha? Ang pagsisisi ay, alam ba niyo na mahalaga sa Kristyanismo at ginagampanan nito ang isang mahalagang papel sa spiritual journey ng isang nilalang. No? Ang pagsisisi po ay ang pagbabago ng isip ng isang makasalanan na umaakay sa kanya upang talikuran ang kanyang masasamang gawa at mabuhay. No? Ang pagbabagong dulot po ng pagsisisi ay napakalalim at radikal na makakaapekto sa buong espiritual na kalikasan ng tao. Kaya ito po ang kinasasangkutan nito. Ang karunungan ay kailangang gamitin, ang damdamin ay kailangang mapukaw, at ang kalooban ay dapat na kumilos. Kasama po sa paksa sa pagsisisi ngayong umaga ay ang pagtalikod sa lahat ng kasalanan at patay na mga gawa. Ngunit higit pa po riyan. Nangangailangan bumaling ito sa buhay at tunay na Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At siyempre, para punan ang buhay ng angkop ng mga gawa ng katwiran. Alam ba ninyo na ang pagsisisi ay inilaan para tayo ay maging malaya sa ating mga kasalanan at makatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos? Ang mga kasalanan ay nagpapabagal sa ating espiritual na pag-unlad. Kailangang magsisi upang muli tayong umusad sa espiritual na kalagayan. At ang pribilehiyong magsisi ay naging posible sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Ngayong umaga, tatalakayin natin ang paksang ito na may pamagat na Going Beyond Repentance. No? Anong ibig sabihin para sa isang tao na magsisi? Roman number 1, what does it mean for a person to repent? Letter A, repentance is a change of mind resulting in a complete turn around. Ito ay pagtalikod sa isang bagay. Ito ay tumutukoy sa panloob na pagbabago ng puso at isip na bunga ng isang bagong direksyon ng buhay. Marahil di tayo aware, no? Pero ito po yung lagi nating kinakaharap araw-araw. Ang pagsisisi po ay isinalin mula sa salitang Hebreo sa lumang tipan na nangangahulugang bumalik o magbalik loob upang makarecover o yung metanoia na nangangahulugan ng pagbabago ng isip. Tinukoy po ni Charles Finney ang pagsisisi bilang isang intelektual na taus-pusong pagsuko ng lahat ng bagay sa Diyos. Ito po ay nagpapahiwatig ng pananalig na ang Diyos ay ganap na tama at ang makasalanan ay ganap na mali. No?
Kailangan ng taus-pusong pagtalikod sa lahat ng mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sapagkat lahat tayo ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Basahin po natin ang sinabi ng Panginoon sa aklat ng Jeremias 15:11. Ganito ang isinagot ni Yahweh, kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi ng mga walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta, lalapit sa iyo mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Mahalaga yung pagsisisi. Yung mga taong matitigas ang puso at akala nilang tama sila samantalang mali naman sila, kailangan magsisi. No? Yung mga patay na gawain na ginagawa saan man dako, sa church man o sa labas, mga patay po yun. No? Dapat pagsisihan yun. Bakit po? Sabi po kasi sa letter B, repentance is a doorway into God's salvation. Believe it or not. Sabi po sa 2 Corinthians 7:10, unang bahagi, pakinggan niyo ito, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Involve ang salvation diyan. Kaya kung matigas ang puso mo, wala mangyayari diyan. Kahit na attend ka ng church, kahit na pray ka ng pray, kailangan mo na kasing bumaba ang tuhod mo, tumiklop ang tuhod mo at pagsisihan mo yung mga kasalanan mo. Sa talatang ito na binasa natin, inihambing ni Apostol Pablo ang dalawang uri ng kalungkutan. At marahil ang iba sa inyo ito ay alam na, no? Ang kalungkutan mula sa Diyos o yung tinatawag nating godly sorrow, no? Napag-aralan na po natin yan. Godly sorrow leads to repentance and forgiveness of sin. Meron pong pagbabago ng puso at ng isip at siyempre tatalikuran niya yung kasalanan. Ang kalungkutan mula sa Diyos ay may espiritual na kapanganakan, kaligtasan at pakikipagkasundo sa Diyos. Godly sorrow leaves no regret. Ang tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng kalayaan mula sa pagkakasala at kahihiyan. Sa kabilang banda, ang kalungkutang dulot ng mundo, ito po yung worldly sorrow, no? Nakatuon sa nakakalungkot na kahinatnan ng kasalanan sa halip na kasalanan mismo. It leads to spiritual death, pagkahiwalay sa Diyos at posibleng pisikal na kamatayan. Marami ang hindi lubos na nakakaunawa tungkol sa pagsisisi. We just come to church regularly, believing na everything will be all right, no? Maraming Christian ganyan na okay lang, attend lang ng attend, feeling nila okay sila, no? Ako po sinasabi po sa inyo ng tapatan ito. Ito po'y karanasan, personal na karanasan. Maraming pagkakataon na akala mo nagsisi ka, pero wala namang pagbabagong nakita, no ha? Yun po yun. Kaya nga, sa Roma number 2, ito yung matutunghayan natin. Wrong concept about repentance. Maraming mga konsepto na nakakalito, na tunay na pagsisisi. Ang trahedya ay darating po kapag tatanggapin natin ang alinman sa mga maling konsepto na pipigil sa atin para maranasan ang tunay na pagsisisi. Yung feeling okay ka na, no? Nagsisi naman ako Nag-pray na nga ako Pero wala po siyang katumbas na pagbabago. Kailangan kasi magkaroon ng pagbabago talaga yun, no? So, letter A, repentance is not feeling sorry for what you have done. Madalas ganun tayo, sorry Lord. So, parang napaka-cheap, no? Sorry Lord, no? It's not feeling sorry, no? Conviction of sin will always come before genuine repentance. Siyempre, darating muna yon bago yung tunay na pagsisisi. Ngunit hindi lahat ng nakonvict sa kasalanan ay tunay pong nagsisisi. No? Ang magandang halimbawa nito ay si Judas Iscariote. Pakinggan niyo mabuti po ito, no? Alam niyo ang istoryang yan, pero hindi niyo masyado napapansin
o iniintindi ang takbo ng istorya. Paano natin siya makakalimutan? Matapos arestuin si Jesus, na kung matatandaan nyo, nagsisi si Judas. At bahagi ng kanyang pagsisisi ay ibinalik niya yung pabuya na tinanggap niya mula sa punong saserdote at matatanda. Ano po yun? Bayad yun sa kanyang pagkakadulo kay Jesus. Yun ang tinanggap niya. Sabi po sa Mateo 27:4 hanggang 5, sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Yung tono, may repentance na eh. No? Ano ang pakialam namin sa iyo? Sabi ng mga kaharap niya, bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. So what happened? Inihagis ni Judas, no? Sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Asan yung repentance? Alam niya na nagkamali siya. Alam niya nagkasala siya at alam niya, binanggit nga niya sa verse 4 yung, balikan mo, yung dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Alam po niya, meron siyang awareness. Alam niya na mali siya. Pero, anong ginawa niya? Nagbigti siya. Sa kabila po ng kalungkutan sa kanyang mga ginawa, hindi po tunay na nagsisi si Judas. Hindi siya humingi ng kapatawaran o sinubukang gumawa ng mga pagbabago. Sa halip, kinitil niya ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Hindi po siya namatay sa pagkakabigti. Basahin natin yung mga Gawa 1:18. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. No? Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Ang kasalanan ni Judas, siya po yung tagapag-ingat ng yaman ng iglesia. Kinukupit niya. Yun ang kasalanan niya, kinukupit niya. At ang ginawa niya, hindi ko alam na mahilig pala siya sa real estate. Ibinili niya yung pera niya ng lupa. Ha? Hindi niyo alam to, no? Binili niya ng lupa, no? Nung magkakaroon na ng pagkikwenta, alam niyo, dumating na yung auditor, mahuhuli po na kulang yung pera. Ang tanging nasa isip niya, ipagkanulo si Christ. There is a price, no, on the head of Christ. Ayun, binigyan siya ng 30 pera. Enough to cover yung kanyang ninakaw. Pero nakonsiyensya siya. Nakita naman niyo, di ba? Nagsisi siya, pero kanya lang. Alam niyo, yung lupang binili niya, ay yung lupang kinabagsakan niya. Kanya na po yung lupang yun eh. Nung magbigti siya, mahina siguro yung nabili niyang lubid, nalagot, bumagsak siya sa baba, yung baba ng lupa may mga batuhan. Kaya doon ay, ano po nangyari? Lumabas yung kanyang bituka. Ayun. No? Nakita niyo po yun? At sa verse 19, tingnan niyo po nangyari, nabalita yun sa buong Jerusalem. Kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama na kanilang wika, sa kanilang wika, na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Wala na pong bumili ng lupang yun afterwards At yung lupa, yung pera naman na ibinalik niya, supposedly dapat bumalik sa kaban. Hindi na po ibinalik sa kaban dahil sumpa yun, ipinambili rin ng lupa yun para sa mga mahihirap na may walang libingan. Ganun po nangyari yan. Hindi siya nagsisi. Maraming tao ganyan. Sorry Lord, pero hindi talaga tunay na nagsisig. Bukas gagawin niya uli yung ginawa niya. Yung attitude niya hindi nagbago. No? The Bible calls this kind of regret worldly sorrow. No? Ang makamundong kalungkutan ay simpleng nagsisi lamang. Meron naman nagsisi dahil nahuli. Nakawitas na kayo ng ganon? Kaya po nagsisi nahuli. No, ha? At nagsisi sa kasalanan, ngunit hindi naman nagsisi sa aktual na krimen o pagkakasalang ginawa niya. No? Ipinapakita po sa paksa natin ngayong umaga ang pagkakaiba sa pagitan ng nagsisisi lamang at tunay na nagsisisi talaga.
Ang pagkalungkot dahil sa kasalanan ay isang emotional reaction po lamang. Ngunit sangkot sa tunay na pagsisisi ang pagbabago po ng isip. Involve yung isip natin diyan, no? At puso. Kahandaang tumalikod sa kasalanan at siyempre, nagnanais na gumawa ng pagbabago sa paghingi niya ng kanyang mga kapatawaran. No? Sa kabilang dako, makikita naman natin yung isang kwento iba. Ang kwento ni Apostol Pedro na 3 beses na ipinagkaila si Jesus. Ito po isang napakagandang halimbawa ng tunay na pagsisisi. Matapos mapagtanto ng lalaking ito ang kanyang pagkakamali, umiyak siya. Alam ba niyo, umiyak siya ng isang mapait na iyak at nang maglaon ay humingi ng kapatawaran mismo kay Jesus. Ano po, basahin natin yung Lucas 22:54 hanggang 62. Medyo mahaba po to, no? Alright. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay na pinakapunong pare ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagbastang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinailay yun ni Pedro. Aba, hindi. Hindi ko nga kilala yan eh. Sabi ganun, no? Pagkaraan ng ilang saglit o sandali, meron uling nakapansin sa kanya at siya'y tinanong, hindi ba't kasamahan ka rin nila? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng mga isang oras, iginiit naman ng isa sa naroon, kasama nga ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. No? Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo kong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Kita niyo? Kasi yung repentance, very personal po yan. Hindi natin pinapansin kasi yan eh. No? Dumarating sa buhay natin yan, tumatawid mula umagang hapon. Hindi natin pinapansin yan. Ang bukang bibig lang natin, sorry Lord. Ay naku, sorry Lord. Para bang sinita ka sa highway, papakita mo lang yung card. Sige, go na sir, go na. No? Sorry Lord. No? Maaaring pagsisihan ng isang tao ang pakikiapid dahil nagbunga ito ng isang hindi planadong pagbubuntis. O kaya isang sakit na naililipat sa pakikipagtalik o yung sexually transmitted disease. Kaya hindi tunay na nagsisi. No? Dahil sa mga pangyayari, maaaring ulitin ng taong ito ang gayunding kasalanan dahil walang tunay na pagsisisi. O yan ang dahilan kung bakit nabuntis ka na, pinagsisihan mo, nabuntis ulit. Pinagsisihan ulit, nabuntis pa ulit. Kasi wala pong tunay na pagsisisi. Kaya nauulit lang yon. Get nyo? Kung pinagsisihan mo yon, buhay na buhay ang isip mo at ang puso mo at hindi mo nababalikan yon. Sa trabaho, marami kang ginawang mali. Tinatago mo sa boss mo, sa supervisor nyo. Tinatago mo lahat yun, pero alam ng Diyos yun. Marami ka mga pagkakamaling ginagawa at sinasadya mo ito. At iniisip mo na, hindi naman malalaman to eh. Hindi naman tumatutuklasan eh. Yun ang akala mo. Isang araw, nabunyag, ano magiging resulta niya sa buhay mo? Ano sa palagay mo maaaring mangyari? Hindi ba disaster? No? Ang pagsisisi kasi, hindi yung masamang pakiramdam o pagkakaroon ng panghihinayang, no? Dahil sa mga kinahinat na ng kasalanan. Sasabihin mo lang sa huli, pagka na, walaan ba? For example, may nangyari na, hindi maganda naging epekto ng pangyayari to. Di ba? Ang mangyayari niyan sayang. Sana hindi ko ginawa yun. Yun ang bunga nun eh.
Sana hindi ko ginawa yon. Sana nung minsan winartingan na ako, sana sinunod ko na yon. Ang Diyos, maging sa ating pamamahinga ay nangungusap sa atin. Alam ng Kristiyano pagka siya nagkasala, pagka nagkamali siya, at the end ng kasalanan, lagi mo sasabihin, Lord, nagkasala ako. Hindi mo pwedeng lampasan yun eh. Kahit anong gawin mo, darating at darating yun. Sasabihin mo, nagkasala ako, Lord. At doon, mamamaluktot ang tuhod mo para hingi ng gawad na kapatawaran ng Diyos. You cannot escape. Yung mga akala natin nakakalusot tayo, ang dami natin palusot eh. Yung mga papers natin sa application, maraming pandaraya, yung edad dinadaya, yung kapanganakan, etc. etc. Lahat yun dapat pagsisihan. Dapat yun maayos. No? So hindi siya yung pakiramdam lamang na parang nagkamali ako na, teka muna. Hindi po ganon. Sabi po sa 2 Corinthians 7:10, tingnan nyo, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Involved yan ang salvation. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Mamili ka. We have all the time on earth. Araw-araw kumakain tayo, umiinom tayo, natutulog tayo. Huwag mong lalampasan yan. No? Ang pagsisisi ay hindi pagsasabi ng, I'm sorry. Ang pag-amin ng kasalanan ay kailangan sa isang tunay na pagsisisi. Ngunit maraming tao ang huminto sa simpleng pagtatapat at hindi po nagbago ang isip upang talikdan ang kanilang kasalanan, kaya palaging nauulit. Di ba? Maraming, o maging ang pagbabahagi ng mga patotoo at pagtatapat tungkol sa kasalanan kung wala naman tunay na pagbabago ng loob, ito po ay pagtatapat lamang at hindi tunay na pagsisisi. Naintindihan niyo ba yun? Kailangan. So, ang pagsisisi ay hindi paghingi ng kapatawaran dahil sa pakiramdam na nagkasala ka upang patahimikin yung taong iyong nasaktan. No? May mga taong humingi ng kapatawaran sa mga taong nasaktan nila. Ang problema, wala namang tunay na pagbabago na gaganap sa kanilang puso. Madalas ganito ang puot na naidudulot ng kanilang makasalanang pag-uugali. Kaya nga, ang pagsisisi ay hindi panlabas na pagbabago lamang. No, yung bagong pamumuhay kung walang tunay na pagbabago ng puso at isip. Hindi natin namamalayan yan. Araw-araw, hinaharap natin yan eh. Araw-araw yan. Sa palengke, sa opisina, even sa loob ng tahanan, pati sa mga anak natin, minsan nagsisinungaling tayo. Diba? Ay, malit lang naman yun. White lies lang naman yun. Sino nagturo sa yun? Ang nilagyan ng kulay yung kasalanan? Wala pong kulay yung kasalanan. No? Wala pong white lies. Ibig sabihin, may red, may black, may rainbow. No? Ang kasalanan po ay kasalanan. Yung pumupunta ka sa church, hindi ka nakikinig ng mensahe. Kasalanan yan. Anong ginagawa mo? Niloloko mo sarili mo. Yung narinig mo yung mensahe, napakaganda, tumiti mo sa puso mo, pero hindi mo naman ginagawa. Ano mangyayari doon? Kasalanan yan. Kasi yung tunay na nagsisisi, may pagbabago. Magbabago ang buhay mo. Babaguhin ng Diyos ang buhay mo. No? So, letter B, let's go to letter B. If repentance is not merely believing in God, then what? Ito po ay pagkilala sa makasalanang mga gawa, pag-iisip at pag-uugali ng tao. Nakakadama ito ng tunay na pagsisisi dahil nagkasala siya Diyos. Alam niya, meron siyang awareness. No? Gagawa ng isang mulat na desisyon na talikuran ang kanyang makasalanang buhay. At magbabalik loob po siya sa Diyos, susundin ang Diyos at ang kanyang mga utos at hahanapin palagi ang kanyang kalooban. There is no shortcut in Christianity. Remember, no shortcut. Many people will religiously claim to believe in God, ngunit hindi naman nakahandang magsisi. Ang tawag dito ay mental faith. No? Mental faith. Ang mental faith ay ang pagtanggap lamang ng isip at pagsang-ayon sa mga doktrina o aral
Ngunit walang anumang tunay na pagbabago sa puso. Kakaiba itong mensahe natin ngayong umaga, no? Personal dealing po ito, kapatid. Gusto niyo maging malinis ang church? Magsisimula muna yan sa puso. Ang church ay hindi nalilinis sa pamamagitan ng mga map natin, ng mga basahan na basa at kung ano-ano pa. Maaaring naglilinis ka, maaaring nag-aayos ka, pero ang bunganga mo kung ano lumalabas, nakakasira ka ng buhay ng tao, nagchichismis ka, daldal ka ng daldal habang naglilinis ka. Mag-ingat tayo dyan. Sapagkat hindi po dapat nangyayari yun. No? We claim to believe in God. Yes. Ang problema, hindi ayon ang pamumuhay sa kalooban ng Panginoon. Ganito po sinabi ni Apostol Santiago. Tingnan nyo, believer ka, ha? Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Eh kung faith ang pag-uusapan, mas mataas ang faith ng demonyo kaysa sa faith natin kumisan. Alam natin iisa ang Diyos. Alam natin ang kasalanan. Pero bakit ginagawa natin? Di ba? Kaya ang pagsisisi ay hindi lamang yung pagdalo sa church o pagiging relihiyoso na kagaya ng ginagawa ng mga kaibayo ni Jesucristo. Ang Pariseo noong panahon ni Kristo ay napaka-relihiyoso. No? Ngunit mga mapagkunwari sila. Katunayan, hinamon sila ni Juan Bautista na tunay silang magsisi. Kaya nga, posibleng magmukhang relihiyoso ang isang tao, ngunit hindi kailanman naranasan ang tunay na kapangyarihan ng pagsisisi. Katunayan, sinabi ito ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3, verse 5. Ang sabi niya, sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May pinapaalala ang Diyos sa atin, mga kapatid. Ha? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ni Apostol Pablo? Nagkukunwaring makadiyos. Kitang-kita mo, no? Pero mukhang makadiyos talaga sila. Pero kunwari lang yun. Kunwari lang. Hindi totoo, in short, fake. Hindi naman nila nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Wala kang makita. Darating sa morning devotion late. Sorry ha. Ganyan po talaga ang preaching eh. Mahagip ka talaga dyan. Meron na kayong call time eh. Hindi naman kayo dumadating sa oras eh. Di ba? Anong ginagawa nyo? Di ba? Tapos sasabihin nyo, Christian kayo. Sasabihin nyo, sumusunod kayo. Nag-agree na kayo ng time eh. Di ba? Bakit ganun late? Bakit ina-address? Siyempre, kasalanan yan eh. Nangako kayo eh. Nagkaroon kayo ng commitment eh. Tapos hindi naman yung sinisipot yung commitment ninyo. No? Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May instruction na po eh. Yung mga taong yan, iwasan nyo. Hindi mga tapat na tao yan. Hindi maayos yan. Ano niya? Punta tayo sa Roma number 3 para lumamig ng konti yung paksa natin. Why is repentance necessary? Kailangan ba talaga to? Okay, letter A, God has commanded us to repent. Did you know that? Ano sabi? Ano yung panunumbat na dinala sa aklat ng mga gawa? 17:30 to 31. Ano sabi? Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inutos niya sa lahat ng tao, no, sa banal, bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Post natin muna diyan. Yung hinanakit, ganito po yun eh. Para bang sa nagdaang panahon, hindi na nga inintindi ng Diyos yung mga kasalanan niya. Pinagbigyan na nga kayo eh. O, di ba? Yung hindi pagkilala sa Kanya ng mga tao, lahat tayo ganun eh. Sinasamba natin bato, kahoy at kung ano-ano. Nag-aantanda tayo na akala mo yung mga reliyosong tao, pero hindi natin kilala ang tunay na Diyos. Pero ngayon nakilala natin ang Diyos, inutos niya sa lahat ng tao, bawat lugar, na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. At ang sabi pa sa 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. No? Pinatunayan niya ito sa lahat
nang ang taong yun ay kanyang muling binuhat. Dapat ma-realize natin, oo nga ang habang panahon ko nagkamali, nagkasala. Pero pinatawad ako ng Panginoon. May realization. Ay, ang buti ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat ganun po eh. Naglulukso ka. Kasi lahat ng kaso mo, lahat ng krimen mo, pinatawad ng Diyos. Pero how many people appreciate God's love? Sasabihin lang natin, ang buti ng Diyos. Ang bait ng Diyos. Pero, na-realize ba natin kung saan tayo pinalaya ng Diyos? Na-realize ba natin kung anong kahirapan ang dinanas ng Panginoon? Wala naman siyang kasalanan eh. Pero ba't kailangan siyang mag-suffer? Para lang sa atin. Di ba? Ano pa ang posible mangyari? Letter B, without repentance, we cannot be saved. Clear po yan. No? Basahin natin ulit sinabi sa 2 Corinthians 7:10. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungkol sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Ang dali namang ipaliwanag doon, pinakita ko na nga kanina, yung kay Judas, yun po yung worldly sorrow. Yung kay Peter, yun ang godly sorrow. Tunay. May ginawa siya. Inabot talaga niya. No? Sabi rin, umiyak siya ng buong pait. Talagang naramdaman niya. Siguro habang sinusunod niya ang Panginoon, humahagulhul na siya, nahihirapan ng kanyang dibdib. No? Nagsisisi siya, gusto niyang... Kaya nung titigan siya ni Jesus, hindi po nagsalita ang Panginoon, naalala niya ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Kaya lalong umiyak si Peter. No? Without repentance, we cannot experience God's kingdom, brothers and sisters. Yan ang dahilan kung bakit may church sa bagong baryo. This is the reason why the Lord's temple was burned. Get nyo? Ganito po nangyari sa Mateo 3:2, sabing ganon. Ganito ang kanya sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. We expect that anytime. No? Tingnan nyo, kung wala pong pagsisisi, ang tao po ay nakatakdang mapahamak dahil sa kasalanan. Wala pong walang escape yan. There's no escape. Maliwanag ang Biblia tungkol dyan. Nilinaw na mabuti ng Biblia yan. Hindi lamang kaligtasan ang nilinaw niya, pati yung mangyayari doon sa mga taong ayaw makinig, yung mga taong ayaw magsisi, ayaw lubayan yung kasamaan. No? Marami magsasabi sa atin, ako hindi naman ako masama eh. Kasi yung standard ng masama, hindi mo naintindihan. Yung pagsisinungaling, kasalanan po yun. Yung simple-simple, huwag natin pag-usapan yung nangalunya ka. Huwag na yun. Yung pagsisinungaling, simple-simple. Sino ba ang hindi nagsisinungaling sa atin dito sa loob ng templo? Minsan nga, kahit na nasa temple na yan, nagsisinungaling pa eh. Di guilty. O anong haharapin mo kung guilty ka? Di parusa. Di ba? Kasi hindi natin na-exercise yung mga bagay na natutunan natin. Hindi natin tinisikap na isabuhay. Minsan may meeting, hindi ka dadalo ng meeting, bagdaday lang ka, may sakit ang ulo, masakit ang balakang, masakit ang... Pero ando sa bahay, naghawak ang computer. May meeting kayo, hindi ka umatin ng meeting, pero meron kang sa bahay, nagko-computer ka. Anong tawag bro? Di ba pagsisinungaling? Hindi ba kasalanan yon? Di ba? Ang gandang gumawa ng alibay. Malilate ako kasi meron kaming gawain ganito, ganyan, ganyan. Pagsisinungaling po yan. No? May sinasabi ang aklat yan. No? So, tingnan natin. Ganito po sinabi ng Panginoon kay Propeta Ezekiel sa chapter 18, verse 30 to 32. Ang sabi niya? Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Ano yung
bago bumagsak sa inyong parusa. Ang tindi niyan, ha? Ang tindi niyan. Yang, ano pa sabi? Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay sapagkat di kayo dapat mamatay. Sabi niya, in-address niya yung mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sino man, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Yung Diyos, kahit na siya makapangyarihan, soberanyan Diyos siya, at may karapatan siyang magparusa ng sino man because He is our Creator. Siya ang nagmamay-ari sa atin, wala naman tayong personal na pag-aari. Siya ang nagmamay-ari sa atin lahat, pati mga ari-ari natin, sa Kanya nagmula lahat yan. Sabihin mo, sabi mo, sa'yo nang galing yung pera, sa'yo nang galing yung kasi masipag ka. Paano kung nagkasakit ka? Paano kung na-hospital ka? Ano yung pagmamalaki mo? Sa'yo nang galing ang lahat? Talaga? Get niyo po yun? Mag-isip-isip tayo. Lahat ng bagay galing sa Panginoon. Yung buhay natin, yung hanap buhay natin, yung mga tinatanggap nating biyaya, galing sa Kanya lahat yan. Yung kagalingan, yung pagbabago ng isip, sa Kanya nagmula lahat yan. Wala tayong pwedeng angkinin, mga kapatid, no? Kaya nga sabi sa Lucas 13:3, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. An example yan, remember, mga kapatid, natandaan nyo ba, ang mga Israelita ay alipin sa Egypt. Tandaan nyo yun? Alipin sila ron. Yung matatanda, pinipilit na pagtrabahuhin. At yung mga mahihina na hindi na makapagtrabaho, sayang yung pagkain, papatayin na lang nila yon. Ganun ang ginawa sa kanila. Isang araw, inilabas sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Isipin po niyo, from Egypt to the Promised Land, malayo po yun. Tingnan niyo sa mapa. Pag-aralan niyo yung geography. Hindi sila umikot sa taas, hindi umikot sa baba. Tinawid nila yung dagat pula, shortcut, para mapaiksi yung biyahe. Anong ginawa nila? Reklamo sila ng reklamo. Nilabas tayo, wala namang tubig, wala namang pagkain. Ano ba itong buhay natin? Minsan ang Christian, ganyan eh. May nagsalita pa, narinig ko. Buti pa, hindi ako naging Christian eh. Talaga? Reklamo na reklamo. Nagalit ang Diyos, pinaulan sila ng pugo. Yung iba namatay, kakakain ng pugo, nabulunan, patay. O, di ba? Ang layo ng journey nila. Reklamo na reklamo from day one to the last day. Hanggang sa mamatay si Moses, yung mga matatanda hindi nakapasok sa lupang pangako, nakapasok lamang ay si Joshua at si Caleb at yung mga kasamang mga teenagers. Because yung matatanda, puro complain, puro reklamo na reklamo. Hindi nila alam na yung sinasabi nila, nagkakasala sila sa Diyos. Blaming God. Dahil inilabas kayo sa pagkaalipin. Tayo galing tayo sa Egypt. Sa Egypt ng kasalanan. Makasalanan tayo. Inilabas tayo ng Diyos. Dinala tayo sa templo at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Diba? Paano mo itatranslate yun? Sige nga. Bihag tayo sa pagkaalipin. Sila bihag ng Egypt, tayo bihag sa pagkaalipin sa kasalanan. Pinalaya tayo ng Diyos. Isipin nyo. We go to the promised land at dito tayo inaayos ng Diyos lahat araw-araw yung mga buhay natin. Kaya may mga mensaheng ganito para maalala natin, para maiwasan natin yung mga bagay na dapat nating iwasan. Yun po ang dahilan. Diba? Ano yung sabi sa huli? 13:3? Sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. No? So, ang tanong dito, bakit ka mamamatay? Ba't ka mapapahamak? Parang sinasabi ng Diyos dito, sabi niya, ayokong mamatay kayo, sabi ng soberanyang Panginoon. Bumalik ka, magsisi ka, at mabuhay ka. We cannot escape. Tingnan nyo, kung walang pagsisisi, hindi maitatatag ng tao ang kanyang buhay sa isang tiyak na pundasyon. Wala tayong tatapakan eh. Ano, yung mga aral natin, yung mga binigay ng mga ninuno natin? Wala po. Wala tayong tutuntungan. Anong saligang tuntungan ng tutuntungan ng mga tao kung wala ang Diyos?
Kung wala kang pagsisisi, paano mangyayari yan? Ganyan mismo ang pahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2, verse 19. Pakinggan nyo. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Yan ang saligang tindigan natin. Wala talaga eh. Wala kang mantitindang, wala kang tatapakang iba eh. No? May payo pa rin sa aklat ng Hebreo, 6 mula 1 hanggang 2. Sabi, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Ang iintindihin kasi natin yung pong buhay natin ngayon na nakalaya na. So ang gagawin lang natin dyan ay simple-simple lang. Let us commit our life to the Lord. Alam niyo, lahat naman tayo naghihintay lang ng kamatayan eh. Ano ba hinihintay niyo? Pasko? Lahat tayo hinihintay natin kamatayan. Walang bata, walang matanda, kahit sino pwede. No? Nung isang gabi, mayroong isang babae na naglalakad gabi na, biglang dinaanan ng van, bumukas yung van, nakita ng babae, bumukas yung van, nagtatakbo, sumigaw. Buti narinig ng mga tao at lumabas mga tao, tuloy-tuloy na yung van. Yung van walang plaka, kulay itim. Kung hindi ka mababaril, kung hindi ka masasaksak ng adik, kung hindi ka dadambungin ng adik, pwede ka namang kidnapin, pwedeng kunin yung mga atay mo, balon-balunan mo, at kung ano-ano pang pyesa na pakikinabangan. Nakita niyo ba yun? No? Meron ka namang kidney, di ba? Mukhang malusog ka, pakikinabangan yan. Nakita niyo? Kikidnapin ka lang. Yung mga bata kinikidnap. Nakita niyo ba? Gising naman tayo, no? Alam naman natin yan. Kasi sa Facebook, makikita naman yun sa Facebook yan eh. No? So, kung walang pagsisisi, we lose our position or influence. As a Christian, wala ka nang dating, no? May paalala pa ang Diyos sa atin, at ito yung binanggit niya sa Pahayag 2:5. Pakinggan nyo, makaka-relate kayo rito. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. At gawin mo muli ang mga ginagawa mo nung una ka makakilala. No? Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan sa aalisin ko sa kinilalagyan ng iyong ilawan. Aray ko. Ano sabi ng Panginoon dito? Sabi niya, gawin mong muli ang mga ginawa mo nung una. Remember the first time you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you come forward, di ba? Umiyak ka pa, nagsisi ka, you repented, di ba? Alalahanin mo na yan. Tapos, di ba, nung time na nagkaroon ng pagbabago ang buhay mo, naging maayos, di ba? Pero siyempre, yung mga taong kaibigan mo, lalayuan ka kasi iba ka, hindi ka nila pananampalataya. No? Pero nagpatuloy ka. Ngayon, sabi niya, tandaan mo yan. Kasi kapag hindi ka nagsisi, dahil alam ng Diyos, nagkakamali ka pa rin, nagsisisi ka. At kapag hindi ka nagsisi, sabi niya, pupunta ako dyan. Saan pupunta yan? Sa buhay mo, pupunta ako dyan. At sa kinilalagyan ng iyong ilawan. Papatay niya yung ilawan. Alam mo ba, kung inalis na Diyos ang ilawan, no, sa buhay natin, saan ka pupunta? Madilim po. Madilim. Gawin mong literal, yung bahay, patayin mo lahat ang ilaw sa gabi. Ano makikita mo? Kita niyo yun? Ganun ang buhay. Ang ganda-ganda ng buhay. May ilaw, nakikita mo ang mga kulay sa paligid. Na-appreciate mo yung colors, di ba? Na-appreciate mo yung mga kasangkapan na binili mo, na mga pinaghirapan mo sa trabaho. Di ba? Pag-aralan mo mabuti. Huwag mo ipagpalit yan dun sa mga itinatago mong mga gawain. No? Lipat po tayo. Punta tayo sa Roma number 4. Fruit of true repentance. Ano nga ba ang bunga nito? Kung ang tunay na pagsisisi ay naganap sa buhay ng tao, tiyak na magkakaroon ng mga panlabas at palatandaan o bunga ng panloob sa gawain ito. Bagamat wala pong sino man ang maring humatol sa puso ng iba, ngunit dapat mayroong panlabas na katibayan na ang puso ay tunay na nagbago. Magkakaroon po, ang tawag yan metanoia. Change of heart,
change of mind. No? Ganun po yan. Hindi lamang tinanggap ni Juan Bautista ang pag-amin ng Pariseo na ninais nila ang bautismo sa pagsisisi. Hinamon pa nga nila sila na magbunga din ng karapat-dapat sa pagsisisi. So kasi pagka nagsisi ka na, may magandang mga bunga na yan. Makita mo yan, no? Nagsisi ka talaga. No? Sabi sa Mateo 3:8, sabi niya sa mga Pariseo, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagsisi na. So, ibig sabihin, yung palang pagsisisi may katibayan. May katibayan. Tama po ba? Meron pagbabago. No? Pag nagsisi ka, may katibayan yun. No? Now, if genuine repentance has taken place, it should be evidenced by the following. Letter A, godly sorrow for sin. O, di ba? Meron maka-Diyos na kalungkutan na nilalagay sa puso natin. No? Sabi po rito sa 2 Corinthians 7:9-11, basahin natin. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Post natin dyan. Yan po nangyari sa inyo, nangyari sa akin yan. Yan po yan. No? Yung kalungkutang na ginamit ng Diyos para akayin tayo. Alam niyo, nung ako po yung magsisi, talagang sobra-sobra talagang hagulhol. Hindi po yung luha lang. No? Binalikan ko lahat yung mula sa pagkabata ko hanggang sa abot ng maalala kong kasalanang ginawa ko. Inihingi ko po ng tawad sa Diyos yun. At yung huling-huling binitiwan ko salita sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, kung meron man ako nakalimutang kasalanan, hindi ko nabanggit sa iyo, baka nakalimutan ko na, pwede po bang pakisama nyo na rin sa napatatawarin? Iyak, agulhol, sama yung luha, sipon, tsaka laway. Naipon doon sa may sahig. 3 oras akong nakaluhod at umiiyak, humahagulhol. Naubos yung aking boses. Parang yung bituko ko parang gustong bumaliktad. Hindi ko po ginawa yon, nangyari po yon. Iba yung ginawa sa nangyari. Yun po yung karanasan. No? Sabi niya, dahil dito niyo, sapagkat ang kalungkutang iyon, ang ginamit ng Diyos para akayin kayo sa napagsisihan at taligdan ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Ano pa sabi? Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Ang daling intindihin yan. Pag-isipan mo, ang daling intindihin. Ang sabi sa 11, tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na ipinakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Dadaling ka ng Diyos dyan eh. Hanggang darating ka sa punto na inosente ka. Hindi mo na alam yan. At ang maganda sa Panginoon, alam niyo, pagka pinatawad ka ng Panginoon sa pagsisisi, total po yun. Wala pong itinitira ang Diyos, sabi ng Lord, ito lang, pero may kulang ka pa, ha? Wala po. Lahat ng kasalanan, pag inihingi natin sa Panginoon, hingin mo ng tao sa puso mo, alam mo, patatawarin ng Diyos yun. Ako sureball. Sigurado po ako dyan. No? Ito rin dahilan kung bakit nalulugod ang Diyos. No? Ano po ang sabi sa letter B? Confession of sin and a plea for mercy. Yung sinabi ko kanina, kung hingi ka ng tawad, totoo yung paghingi mo ng tawad. Ang ginamit ng Panginoon sa akin ay 1 John 1:9 na babasahin ko rito. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen? Amen. Sino po sa inyo nakaranas niyan? Hindi ba ang buti ng Diyos? Pwede ka na niyang parusahan, pero siguro kung tao yung Diyos na nakamasid sa akin habang nakaload ako,
galing magsisi, ha? Di ba? Pero ang Diyos, sa kanyang soberenya, habag, naawa siya talaga. Feel na feel ko po talaga yun. No? Para sa akin, ito po ang pinaka-special offer ng Diyos sa sangkatauhan. Yan ang pinaka-special offer. Gusto niyo mabubalik loob sa akin? 1 John 1:9. No? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Saith the Lord. Ang sarap eh. Magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo, no? Kaya, naalala niyo po yung alibugang anak, no? Na nagpakumbaba nung huli. Nung una, nyabang, di ba? Aba, bumalik, umuwi siya. Ano mo sabi niya sa Lucas 15:21? Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat tawaging anak ninyo. Alam niya eh, nawalan na po siya ng kapangyarihan sa pamilya eh. Kasi kinuha niya na yung mana niya eh, ng labag sa alituntunin ng kanilang pamilya. Kinuha niya yung mana niya, tapos nilustay niya, tapos wala na, hirap na. Salamat, dumating siguro sa kanya ang pag-iisip na magbago, no? At bumalik, umuwi at humingi siya ng tawad. Ano sinabi ng ama? Hindi sinabi ng ama na, sige, mula ngayon, ikaw na maglilinis ng kasilyas. Ikaw na mag-aalaga ng mga... Hindi po eh. Binigyan siya ng bagong kasuotan. At, di ba? At nagpahanda pa ng pagkain. Ganun ang Panginoon eh, no? Pagka may mga taong nagsisisi, nagbubunyi ang langit. Alam ba niyo yun? Ang mga anghel ay nagpapalakpakan marahil, no? Nakita niyo? Ang imagination ko, minsan tumatawid sa ulap eh. Oo, nakikita ko yung parang sabi ko, ang buti-buti ng Diyos talaga. Makikita rin natin yung dalawang tao na may pagkakaibang pananaw, no, tungkol sa kasalanan. Yung maniningil ng buwis at yung nagmamataas na mayabang. No? Basahin natin sa Lucas 18:13-14. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahapag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ito inamin niya eh. Inamin niya. Ano sabi sa 14? Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. There's no secret about this. Alam natin yan, kung mayabang ka, mataas ang tingin mo sa sarili mo, bueno, no? Kailangan talagang talikdan natin yung mga ganyang mga kasalanan. No? Kailangan ihingi ito ng tawad sa Diyos. Ano sabi pa sa Kawikaan 28:13? Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Marami po tayong mga secrets. Amen. Marami tayong mga secrets. No? Yan po yun. No? Meron pa, mga gawa, 19:17-20. Basahin natin. Nabalataan yon ng lahat ng naninirahan sa Epeso, maging Hudyo o Griego, kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami sa mga sumasampalataya ang dumating at napahayag na sila ay nangkukulam. Ito, nagbalikwas yung taong bayan. No? Tinipon nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Kaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Yung mga tao nagsisi. Upon hearing the word of God, there was a change suddenly in their hearts and mind. It happened suddenly. Kasi nakubkub na eh. Nalaman mo, nga, masama ako, mali. Kasalanan ko. Yun po nangyari. Kaya pati mga mangkukulang, pati mga barahan nila, yung mga libro nila, yung mga horoscope, o yung mga nagpapahula, mga sinunog nila lahat. No? Yun ang mga tunay na nagsisi. No? Ano pa? So, meron pa, sa aklat ng Ezekiel 14:6, may sinasabi pa. Ito po'y babala. Sabi niya, sabihin mo nga sa bayang Israel na ipinapasabi ko, magsisi na kayo at tigilan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ina-address dito yung kanilang malaking kasalanan. No? Kasi alam naman natin, may tunay na Diyos,
Hindi dapat sumamba sa Diyos-Diyosan. No? Mali po yun. No? So, ano pa? Si Apostol Pablo may sinabi naman sa 2 Corinthians chapter 4, verse 2, makaka-relate din tayo rito. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Nakaka-relate po ba kayo dyan? No? Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya handa kaming pahatol kanino man. In short, pwede kang humarap sa madla. Wala kang pag-aalala, maliwanag, malinis ang konsyensya mo. No? Ang salitang talikuran kasi sa bagong tipan ay literal na nangangaulang kasuklaman mo yung kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng talikuran. Pag sinabing talikuran mo ito, kasuklaman mo na yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kailangan natin na makadiyos ng pagkamuhi sa kasalanan tulad ng pinapasabi ni Yahweh sa bansang Israel. Pakinggan natin yung sinabi ni Propeta Ezekiel sa 36:31-33. Maalala rin ninyo ang inyong kasamaan at dating kasuklam-suklam na mga gawa. Dahil dito, masusuklam kayo sa inyong mga sarili. Dapat niyong malaman na ginagawa ko ang lahat ng ito, ngunit hindi dahil sa inyo. Dapat kayong mahiya dahil sa inyong kasamaan, mga Israelita. Ipinapasabi ni Yahweh, kapag nalinis ko na kayo sa inyong karunihan, muli kong patitirahan ang inyong mga lunsod at muling itatayo ang mga lugar na wasak. Nagkagulo-gulo ang buhay nila dyan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, alam naman natin na wala namang naipundar yung mga Israelita sa Egypt. Pagdating nila sa Promised Land, squatter, para silang squatter doon. Nagsimula sila, masisipag po yung mga Israelita eh. Aba, gumanda ang buhay. Gumanda ang mga buhay nila. Nakapagpatayo sila ng mga bahay. Pagpasok ko ng bahay, may sofa na, may aparador na, may ganun, no? Gumanda, may mga kortina na, mga bintana, may mga palamuti. Nakalimutan nila ang Panginoon. Yan ang warning ko sa church natin. Dati naman tayong wala eh. Ngayon, ang daming motorsiklo, ang daming kotse sa harapan. Balikan niyo yung buhay niyo dati. Saan kayo nagmula? Huwag niyo kakalimutan. Pag-aralan niyo, ang mga aral na to ay isinulat bilang paalala sa atin. Huwag tayong magmamalaki na akala natin kung sino tayo. Yung sasabihin mo, nakakalamang ka na sa kapwa mo. Ako may kotse siya, wala. Huwag mong isipin yan. Huwag mong isipin yan. Tandaan niyo, pare-pareho tayo. Ang kinakain natin, pare-pareho. Paglaanan mo ng pasasalamat lagi ang Diyos, no? Sabi niya, no? Kapag nalinis na kayo ng inyong karumihan, muli kong patitirahan. Kasi pinagbawalan silang tumira doon eh. Ito niyo. Kailangan ng isang positibong pagbabago sa buhay natin, no? Pagsisihan ng kasalanan. Marami po yan, kailangan nating ma-address yan, no? Kung gusto niyo maging malinis ang church, ang templo ng Diyos, magsisi tayo, no? Mga Gawa 26:20, no? Sabing ganon, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga Hentil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. There will be a change, no? Meron pa, no? Efeso 4:22-24, puro paalala po ito. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, metanoia. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. No? Kailangan talaga, no? Siguro, ang marami sa inyo nag-iisip, bakit suddenly, bakit biglang pagsisisi ang topic? Remember, sinabi ko sa inyo, itong taon na to, mamumulaklak tayo. Kailangan natin sumunod. Kaya yung mga hindi susunod, may iwan talaga yan. O kaya mawawala talaga sa church yan. Oo. Maglilinis ang Diyos, sandaan yan. Maglilinis yan. No? February na ngayon. Naubos na yung buwan ng Enero. Ano na natitira sa quarter natin? Hanggang March lang yon. Ano na ba yung development natin?
Baka kaya hindi tayo makausad dahil punong-puno tayo ng kasalanan. Hindi kasi pagpapalain talaga ng Diyos yung gawain mo pagka puro kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa. Kailangan magkaroon ng transformation. 2025 is a blessed year for us, Christians. Hindi ako papayag na zero na naman tayo. Zero na tayo nung pagkatapos ng pandemya hanggang sa makabawi tayo. Zero? No. Hindi tayo nakakasunod sa Diyos pagka ganyan. Mali po yan. No? Kailangan ang pagtutuwid, ang mga maling gawa hanggat maaari. No? Mayroon pang isang makalumang kasaysayan o lumang aklat, sa aklat ng Levitico, na gusto kong basahin sa inyo, chapter 6, mula 1 hanggang 6. Makakapulot tayo rito ng karunungan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nagkakasala ang sino mang magkaila tungkol sa isang bagay na inihabilin sa kanya, ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa. Titigan yung mabuti, no? Nagkakasala, number 2, nagkakasala ang sino mang magkaila tungkol sa isang bagay na inihabilin sa kanya. Ang sumira sa kasunduan, ang magnanakaw o magsamantala sa kapwa. Number 3, at ang mag-angkin ng isang bagay na napulot at manumpang yun ay wala sa kanya. No? Babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng 5 bahagi ng halaga niyon sa araw na magandog siya para sa kasalanan. Ang iaalay naman niya bilang handog na pambayad sa kasalanan ay isang lalaking tupa na walang kapintasan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng sanktuaryo. Lumantipan po yan. Yan po nangyari. Pero makikita natin ang isang tao na tunay na nagsisi sapagkat may kaakibat na gawa. Ito po sa New Testament. Ito po yung Old Testament. Sabi po sa Lucas 19:8-9, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng 4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Bakit? Si Sakeo po nagbago isip. Tax collector si Sakeo. Maraming mga dinaya yan. Saka kinurakot. Pero nung makarinig siya ng balita, magandang balita mula kay Jesus, siya yung pandak na umakyat pa ron sa puno ng sikamoro. O matatanda niyo. Yung, naku, andyan na ba si Jesus? Nag-aapurang umakyat, sapik na sapik. Siya po yun. Nung malaman niya na mali yung ginagawa niya, at kasalanan yun, anong ginawa niya? Ayan. No? Sabi sa verse 8, balikan natin. Ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko sa kanya ng 4. May tubo pa. 4 times fold. Yan po. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, sabi niya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Sapagkat ang anak din ni Abraham ang taong ito, si Zacchaeus. Nagkaroon ng change of mind. No? Nagbubunga rin ito sa mga kaisipan, no? Sariwang nagbubunga rin ito sa sariwang kasipagan sa mga bagay ng Diyos. Nakakatuwa, no? Yung tao na nagsisi, no? Tapos may ginawa siyang effort para tumbasan yung, ba't di lang nagsisi, no? O may mga dapat bayaran, binayar. Pinagsisihan mo na marami kang utang. Lord, ang dami ko utang. Sorry po, Lord. Ang gagawin mo pagkatapos ng bayaran mo. Hindi nagsisi ka lang. Ay, sorry may utang ako sa iyo, ha? Iniintay mo, sige, pinapatawad na kita. Diba? Pinagsisihan mo, bayaran mo. Kasi may danyos ka eh. Marami kang utang ka ng utang. No? Meron pa isa. 2 Corinthians 7:11. Ano sabi ni Apostol Pablo? Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masipag kayo o masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nanabi kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hanggang
hangaring maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na yan. Ganyan po ang church ngayon dapat. No? Dahil dumating na po yung kalungkutang buhat sa Diyos. Mamaya, pag may time ka, huwag ka muna mag-celebrate. Magkaroon ka ng sariling pagbubulay-bulay, no? So, siguro, bago tayo magtapos, siyempre kailangan yung Roman number 5. What are the results of true repentance? Siyempre, tingnan natin yung resulta. Letter A, we experience life. No? Ano sabi ng Panginoon sa Ezekiel 18:32? Hindi ko gustong mamatay ang sino man, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. No? May sinabi naman si Jesus sa 1:10, ang sabi niya, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yan ang gusto ng Diyos sa atin, buhay na masagana at ganap. No? Letter B, there is a pardoning and remissions of sin. Lahat ng kasalanan ay maaring patawarin ng Diyos. Pastor, pati yung kriminal, pati kriminal. Paano po yun ang rape? Kayang patawarin ng Diyos yan. Pero may batas ng tao, pananagutan niya yan. Ganyan? There is pardoning and remission of sin. Isaias 55:7. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ang pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. That is the promise. No? Mabubuhay tayo sa patuloy na kasaganaan. Lahat ng kasalanan pwedeng patawarin ng Diyos. Naalala niyo si Daniel? Yung batang-bata, teenager lang si Daniel. Naalala niyo? Hindi siya naduwag, no? Kahit kaharap niya yung hari. Alam niyo ba, kahanga-hanga yung batang yun. Sana marami mga bata rito ganon. Sabi po sa Daniel chapter 4, verse 27, tingnan niyo. Sabi niya, kaya, mahal na hari, dingin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling payapa ang inyong buhay. Nakakapagsalita ka ba ng ganyan? Hari yung kausap, oh. Tapang, ano? Tama yung sinasabi niya kasi kaya hindi siya natatakot, eh. Kaya yung hari, hanga sa kanya, eh. Minsan yung wisdom, binigyan tayo ng Diyos yun, gamitin natin yun. No? Gamitin natin yun. Masi sa looban, sa community, sa kapitbahay, sa kaibigan, gamitin natin yung mga wisdom na yan. No? We can always start fresh with the Lord. Tandaan niyo po yun. Ang dami ko pa pong mga scripture dito tungkol dyan, eh. Meron pa, maganda yun, Lucas 15:7. No? Tingnan niyo ito. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasamaan o kasalanan, kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Di ba? Meron pa, karugtong yan, 15:10. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Mga kapatid, sa akin po pagtatapos, no, ang pagsisisi ay mahalaga para sa espiritual na paglago at pagbabago. Malaki ang gagawin yan sa church kung talagang tayo ay tapat na magsisisi. No? Ang makadiyos na kalungkutan o godly sorrow ang magdadala sa atin sa pagsisisi. Ang makasanlibutang kalungkutan naman ay, o worldly sorrow ay ahantong sa espiritual na panghihina ng anumang hinahawakan mo. Ministeryo, care group, at kung ano-ano pa. No, ha? So, ano ang espiritual na ibubunga nito pagka tayo ay naglinis? No? Unang-una, yung hindi nagsisisi sa kasalanan ay maglalayo sa atin sa Diyos. Ang masasamang gawa ang dahilan ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makita at hindi marinig. At ito po ay hahantong sa espiritual na kamatayan. Ang pagkabigong magsisi ay makasusumpong ng paghatol. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos.
Samantala, ano naman ang maaaring pakinabang natin sa pagsisisi? Kapatawaran. Ito ay hahantong sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pagsisisi ang nagpapanumbalik ng ating kaugnayan sa Diyos. At ang pagsisisi ay nagtataguyod ng espiritual na paglago at tunay na pagbabago. Uulitin ko po yung 2 Corinthians 7:10. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Sino po sa atin ang nakaranas na ang makadiyos na kalungkutan na nagdala sa iyo sa pagsisisi? Sino sa inyo yung nakaranas ka ng kalungkutan kaya ka nagsisi? Hindi po, ba't tayo mahiya? Ako, yun po naranasan ko kasi. Nalungkot ako sa sobrang kasalanan. No, nahiya ako sa sarili ko. Ang sarap nung magsisi ka, ang luwag ng hininga. Ang sarap, saka ang sarap lumakad. Parang, alam mo yun, I felt like a new man. No? Ang sarap talaga. No? Yan po yun. No? So, paano mo lilinisin ang iyong puso sa pagsisisi at kalungkutan mula sa Diyos? Paano ba ang paraan yan? Paano? May sinasabi po ang aklat ng mga awit sa 51:10. Basahin natin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Realization po to. Oo nga, no, masama akong tao, kailangan malaman kung masama ako para maayos ko. Kasi ang tingin natin lagi sa sarili natin, mabuting tao tayo Di ba? Ang lagi natin tingin, mabuting tao tayo, wala tayong kasalanan, gano'n. Ang bigat po ng buhay. No? Pero once na nagkaroon ng repentance, true repentance, ganda ng buhay mo. No? Makulay ang paligid, at siyempre, maluwag sa kalooban. So, ano ang kahulugan ng pagsisisi sa iyo, kapatid? No? Paano mo naranasan ang pagsisisi sa iyong buhay? Anong mga pagbabago nagawa mo bunga ng pagsisisi? Purihin po natin ang makapangyarihang Diyos. Ihatid natin sa Panginoon ang lahat ng papuri. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa, ikinagagalak naming mapakinggan ang mensahe patungkol sa kasalanan, Panginoon, at ang pagsisisi. Naging maliwanag, Ama, ayon sa aming panalangin, ang paglalahat ng lahat ng ito. Layunin ng aming puso, sana'y naunawaan ng bawat isa, lalo-lalo na yung mga nasa ministeryo, nasa mga pangunahing gawain mo sa templong ito, Panginoon. Sana'y magkaroon ng tunay na diwa ng puso at isip. At sa gayon, Panginoon, ay makita namin ang aming sarili na nagbubunga ng sagana. Ama, salamat po sa araw na ito na muli naming nakita at napaalala sa amin ang aming mga ginagawa. Tunay ngang ikaw ay ang aming Ama na lagi nagpapaalala at di nagkukulang. Maraming salamat sa iyong pangalan. Tinataas namin ang lahat ng ito, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen. Tanggapin po natin ang biyaya mula sa Diyos. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noon, lalo kayong maging masunurin ngayon. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala natin, Panginoon Kristo, at lahat ng mga pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng magbatian ang bawat isa